Hello mga ka-adventure and welcome to my vlogs. At sa hapong ito mga ka-adventure ay nandito tayo sa Manila Cathedral na kung saan ito ay Palm Sunday. Sa araw na to ay ginugunita natin ang matagumpay na pagpasok ng ating Panginoong Hesukristo sa Jerusalem. At sa araw na to mga ka-adventure ay nag-uumpisa din ang Holy Week. Sa linggong ito ay ginugunita natin ang Passion, Death, and Resurrection of our Lord Jesus Christ. At pagdating mga adventure ng Holy Thursday ay sa cathedral din ito gaganapin ang tinatawag na Christmas. At isa sa kinaugalian natin mga ka-adventure during Holy Thursday ay ang pagbisita iglesia. At during this Holy Week mga ka-adventure, ay i-share ko sa kanila yung 7 simbahan na napuntahan natin for the past months sa province of Quezon. At ang una sa ating list mga ka-adventure ay ang Our Lady of Sorrow Parish Church na matatagpuan sa Dolores, Quezon. So, dito na nga tayo mga ka-adventure sa mismong Parish Church ng Bayan ng Dolores na mas kilala din bilang Our Lady of Sorrow Parish Church. Our Lady of Sorrow sa salitang Ingles mga ka-adventure at Nuestra Señora de los Dolores sa salitang Espanyol na siyang pinagmulan ng pangalan ng bayan ng Dolores, Quezon. Taong 1834 mga ka-adventure, nang may tatag ang bayang ito nung panahon ng mga Kastila. Noong May 1835 nung na-inaugurate ito bilang isang bayan ng pinangalan ng Nuestra Señora de los Dolores at si Don Francisco Fernando ang unang gobernador Silvio. Sa ngayon mga ka-adventure, ang simbahang ito ay dinaragsa ng mga deboto upang humingi ng tulong sa pamamagitan mula sa ating Diyos, lalo na kapag nangharap sa mga problema sa buhay. And next sa ating list mga ka-adventure ay ang St. John the Baptist Parish Church na matatagpuan sa Chaong, Quezon. So dito tayo ngayon mga ka-adventure sa mismong Parish Church ng Chaong, Quezon. Ang Parish Church mga ka-adventure ng Chaong ay kilala din bilang St. John the Baptist Parish Church. Ang parokyang ito ay itinayo ayon sa kanonismo noong 1670, pinapahiwatig ng talaan ng kasaysayan na itinatag ito ng mga paring Franciscano noong 1600s, na ang original na patron saint daw nito mga ka-adventure ay si Saint James the Apostle. Ang kasalukuyang lokasyon ng simbahang ito mga ka-adventure ay hindi talaga ang original nitong location. Ang original daw na lokasyon mga ka-adventure ng parokya ng Chaong noon ay tinataya mga 4 miles away mula dito sa lugar nito.
Ipinahihiwatig ng alamat mga ka-adventure na ang paulit-ulit na pagsalakay ng mga pirata at ang mahiwagang magpapakita ng imahe ni San Juan Bautista ay ang nagbigay kahulugan ng mga residente bilang isang hudyat upang ilipat ang bayan sa kasalukuyan at mas ligtas na lokasyon na ito. So, isa lang talaga mga ka-adventure ang napansin ko sa struktura ng simbahang ito na yung gilid or yung walls ay tila itinayo pa nung panahon ng mga Espanyol. Sa ngayon mga ka-adventure ay sakop na po ito ng Diocese of Lucena na dati ay marahil part ito ng Diocese of Manila. And pangatlo sa ating list, mga ka-adventure, ay ang San Pedro Bautista Parish Church na matatagpuan naman sa Candelaria, Quezon. Kilala din mga ka-adventure ang parish church na ito bilang San Pedro Bautista Parish Church. 1885 mga ka-adventure nang ma-establish ang simbahang ito bilang isang parish church. Bagaman mga ka-adventure na si San Pedro de Bautista ang tinuturing na patron saint, ay pinangalan naman mga ka-adventure ang bayang ito kay Nuestra Señora de la Candelaria. At kamakailan na mga ka-adventure ay ginanap dito ang Candle Festival dito sa bayan ng Candelaria, Quezon. Ang Candle Festival mga ka-adventure ay nakaugat sa pagdiriwang ng Candle Mass tuwing February 2, 40 days mga ka-adventure pagkalipas ng Pasko. Ginugunita dito mga ka-adventure ang presentation of Jesus at the temple at the same time ang Feast of Purification of the Virgin Mary or Feast of Our Lady of Candelaria. Kaya mga ka-adventure dahil dito ay tinawag itong bayang ito na Candelaria. Sabi nga daw mga ka-adventure, visiting Candelaria Parish Church reminds us that beyond travel and adventure, it's also important to reconnect with our faith. At pang-apat sa ating list mga ka-adventure ay ang St. Francis de Assisi Parish Church na matatagpuan sa Sariaya, Quezon. Ang Parish Church mga ka-adventure ng Sariaya, Quezon ay mas kilala din bilang St. Francis de Assisi Parish. At ito rin mga ka-adventure ang Diocesan Shrine of Santo Cristo de Borbos. Ayon mga ka-adventure sa lokal na alamat, habang naglalakbay ang mga tao mula dun sa lugar ng Tumbaga papuntang Hilaga ay dala nila ang imahe ni Santo Cristo de Burgos. At sa paglalakbay nila, nagpahinga sila sa ilalim ng isang puno. At nang subukan nilang buhatin muli, ang imaheng ito ay di na nila itong mabuhat kasi sobrang bigat. At itong simbahan na nakikita natin sa ngayon mga ka-adventure ay itinayo pa po noong 1748. At sa pangyayaring yun mga ka-adventure ay tinuring nila itong isang divine sign, kaya sa lugar na ito ay itinayo nila ang simbahan ng parokya ni San Francisco ng Assisi. Sa ngayon mga ka-adventure, ang lugar na to ang town proper na mismo ng bayan ng Sariaya, Quezon. At panglima sa ating list mga ka-adventure ay ang St. Ferdinand Cathedral na matatagpuan sa Lucena City. So dito na nga tayo mga ka-adventure sa mismong Cathedral ng Diocese of Lucena. Ang katedral na ito mga ka-adventure ay kilala din bilang St. Ferdinand Cathedral.
It is dedicated to Saint Ferdinand III of Kassel, 13th century monarch who reigned in the parts of modern-day Spain. Ang parish of Saint Ferdinand ay naitatag pa noong March 1, 1881 at ang unang parish priest ng Lucena ay si Father Mariano Upancia. Isinaayos ito mga ka-adventure noong 1887 dahil sa isang bagyo na sumira sa structure mismo ito. Noong September 8, 1950 mga ka-adventure, ang parish church na ito ay naging isang ganap ng katedral ng Diocese of Lucena mula sa Diocese of Lipa. So, ang katedral na ito mga ka-adventure ay isa sa reason kung bakit dinarayo ang bayan ng or ang city of Lucena. At ang anim sa ating list mga ka-adventure ay ang Our Lady of the Most Holy Rosary Parish na matatagpuan sa Plaridel, Quezon. Bago pa man mga ka-adventure na maging ganap na bayan, ang Plaridel, Quezon noong 1962 ay naging parokya na ito simula pa noong 1959. Bagaman mga ka-adventure na moderno na ang istruktura ng simbahang ito, ay ito naman ay isang lugar ng kaginhawaan at isang patunay sa katatagan ng lokal na komunidad ng bayan ng Plaridel. At ang pangpito mga ka-adventure ay ang San Diego de Alcala Cathedral na matatagpuan sa Gumaca, Quezon. So, dito tayo ngayon mga ka-adventure sa Parish Church ng Gumaca, Quezon. At the same time, ito rin po yung cathedral mismo ng Diocese of Gumaca. Ang simbahang ito mga ka-adventure ay kilala din bilang San Diego de Alcala Cathedral. At ang simbahang ito mga ka-adventure ay ang pinakamatandang simbahan dito sa probinsya ng Quezon. 1582 mga ka-adventure na ma-establish ang simbahang ito ng mga Franciscan missionary kasama si Fray Diego de Oropesa. So, kung i-compare mo talaga ito mga ka-adventure doon sa Parish Church sa aking hometown sa Barcelona, Sorsogon, ay mas matanda pa ito ng isang century pa po. Muli itong itinayo mga ka-adventure noong 1690 at natapos noong 1747. Sa ngayon mga ka-adventure, ito'y nananatili bilang isang spiritual heart ng bayan ng buong Diocese ng Gumaca mula sa pagkakatatag nito noong 1984. Habang natatapos mga ka-adventure ang ating paglalakbay bilang bisita iglesia, pinaalala sa atin na ang tradisyong ito ay higit pa sa pagbisita lamang sa mga simbahan. Ito mga ka-adventure ay isang pakabuluhang pagpapahayag ng pananampalataya, pagninilay-nilay at pagpapasalamat. Sa bawat paghinto, nabibigyan ito ng pagkakataong huminto, manalangin, and reconnect with our God. At sa sandaling ito mga ka-adventure, ay dito natin marirealize kung ano talaga ang tunay na kahulugan ng Holy Week.
And that's all for this vlogs mga ka-adventure, and thank you for watching, and see you in my next video.